pamamaraan na pangangailangan po namin. Yun lang po, nagpapasalamat ako na maraming naiwasan na mga masamang gawain. Yun lang po. Thank you po. Ayan, thank you, Lord. Natuwa naman si Tatay Toto. Eh. Okay, sino po gustong mag-share? Ayan, samantalahin natin yung opportunity, no? Kasi babalik na si Lord. Ang sarap na, alam mo yun, na-share mo sa iba para mas ma-encourage silang magtiwala sa Panginoon. Habang hindi pa nakakaupo, tawagin na daw natin ang ating birthday girl. Sister Micah, maghirang. Diretso na. Testimony. Ayan, gusto ko mag-thank you kay Lord for being faithful sa buhay ko for 39 years. And thank you. Kasi hindi naging late bago ko malaman na faithful pala talaga siya. And gusto ko din mag-thank you na, alam mo yun, Pas, diba, yung mga pinagdadaanan ko. So, ayun, tapos na na-absorb na ako. And then, nung gusto ko lang share yung word na pinanghawakan ko na nandun ako sa time na nag-apply ako. Yung sabi nga, Joshua 1:5, na sabi niya, as I with Moses, I will be with you. And thank you, Lord, kasi, yun nga, na-absorb na ako. And thank you, Lord, kasi ngayon, today yun eh. Today, sinamahan niya ako. Kumbaga, lahat ng hindi niya ako iniwan. So, thank you, Lord. Ayan, meron kasing prayer request si Ate Micah nung last Sunday lang. Tapos ayan na. Ayan na. Okay, ayan. Sino pa po? Sino pa? Ayan, may time pa tayo. Sayang yung time. Oo, hindi ko kayo titigilan na kahit maghintay ako dito. Kasi sayang yung opportunity. Ayan, si Mika daw. Suungan tayo eh. Ayan, palakpakan po natin si Sister Mika. Fresh from school pa yan, oh. Gusto ko lang po i-testimony kay Lord yung paggamit niya sa akin sa school na talagang straight po this week na nakapaghayo ako sa mga classmate ko. Tsaka po yun sa ibang pag po break time may mga friends po ako sa mga kabilang room po. Sabi ko sa kanila, huy, tawagin mo yung classmate mo, sharean ko lang, sabi ko ganun. So praise God po kahit kinakabahan ako na nagagawa ko pa rin i-share yung word of God kahit na may maraming hadlang ganun. Tsaka po nakaraan na talagang tinasa ko ni Lord na kung magpapatuloy pa ba ako sa paghahayo. Ayun po. Pero praise God po kasi di tumitigil si Lord na na i-push ako na pagpatuloy yun. At kung paano niya ako At may isa pa po akong kaibigan na talagang hirap po akong ilapit kay Lord. Na this week lang nag-chat siya sa akin na, huy, bakit talaga bang babalik si Lord? Sabi nga, kinakabahan daw siya. Sabi ko, that po talaga na maging handa tayo kasi iyon po talaga yung need na Pero, Ay, sorry. Tingin ka daw din sa kanila. Siguro. ayun po, tas shinaran ko po siya ng for SL and marami siyang na-realize and marami siyang nakita na ibig po kasi sabihin na sinisik niya si Lord. Sabi ko sa kanya na na pag naramdaman mong tinatawag ka ni Lord, huwag mo nang sayangin ng opportunity na sagutin siya, kausapin siya, ganun po. Thank you Lord dahil in my age nakakapag pa po ako. Nakakapagpatuloy. 13. Ayan, imagine nyo, 13 years old. Grabe. Nakakapag-share ng Word of God. At hindi po siya yung extrovert, Alam niyo, napaka-mahihiyain ni Mika. Matingin nga lang sa'yo, alis na agad yung mata niya. Sobrang mahihiyain. Pero pagdating sa Word of God, napaka-bold ni Mika. Nakaka-encourage. Amen? Ayan, meron pa. 1 minute na lang. Sino pa gusto? Ayan, take natin yung opportunity. Sayang. Glorify natin si Lord sa ginagawa niya sa buhay natin. Ayan. Hayaan nyo na yung mga mahiyain na yun na lang yung talagang wag nating kay Lord.
Dahil deserve niya yung ating mga testimonies. Wala na? Ayan, malapit na 49, 50, 51. Okay, sasagarin ko talaga hanggang 5 minutes. Sa mga nasa online, ayan, pwede po kayong mag-comment dyan ng testimonies para ma-encourage tayo, yung buong body of Christ. Ayan. O yun, sayang. Ay, gusto mo ba? Halika na. Nakaano ka ata. Ayan, si Ate Cha. Okay. Ayun, gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi kumbaga po nakalabas po ako sa comfort zone ko mag-isa. So, ayun, nung Sabado kasi sabi ko kay Yuri, labas tayo kaysa feeling ko kasi lalagnatin ako. So, lumabas kami, nagbista kami, tapos nakapaghayo naman kami. So, nakakatuwa lang sa feeling na pag pinag-pray mo talaga, tapos pinag-pray mo rin yung tao na makakasala mo, ibibigay talaga ni Lord. So, yun, thank you sa Lord dahil nakayanan mag-isa. Ayun. Meron ako, si Yuri lang po, tapos siya yung parang ko na, kaya mo yan. So, ayun, salamat po sa Lord. Ang cute naman ng mag-inang ito, no? Nakakatawa. And breakthrough yun talaga kay Ate Cha kasi ang tagal niyang binabattle na gustong-gusto niya makapag-share. So, encouragement din sa atin na hindi pa huli hanggat di bumabalik si Lord. Amen, na makapaghayo tayo. So, ayan, gusto ko sana, alam nyo, I love testimonies kasi hindi lang sa Word of God, pero through the lives of the people, nakikita ko yung ginagawa ni Lord. Kaya lang wala na po tayong time. So, ngayon, tayo naman ay sumamba sa Panginoon. Amen? Awitan naman natin si Lord. Pakita naman natin yung deserve niya sa ating pagsamba. Amen po? Amen. So, paano po ba mag-worship? Paano mag-worship? O yung Disciples Night ito, dapat alam natin. Paano po mag-worship? Nakataas ang kamay. Ano pa? Ayan, tama. Opo. Hindi nakabase sa emotions. Access is available. Amen. Nandun yung faith natin na naririnig ni Lord ang ating pagsamba. Amen? Pero pinakahigit sa lahat, ituon natin yung puso't isip natin kay Lord. Amen? Amen po. So sige po, sa oras na to, let's pray. Alisin muna natin lahat ng distractions, lahat ng mga iniisip natin. Lord, binibigay ko po muna sa iyo ang lahat ng ito dahil sa oras na to, gusto lang kitang sambahin. Gusto lang kitang mahalin. Gusto ko lang ipahayag sa iyo yung aking pagtitiwala sa iyo. Hindi lang dahil mabuti ka, hindi lang dahil tapat ka, pero dahil ikaw ay Diyos at karapat-dapat ng aking papuri at pagsamba. Salamat, Panginoon. Lord, humihingi rin po kami ng tawad kung may mga nakikita ka po sa amin na hindi mo kinalulugdan. Lord, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami na inyong banal na dugo at hayaan niyo po ang aming mga pagsamba ngayon ay maging mabangong samyo sa kalangitan. Holy Spirit, lead us to worship in spirit and in truth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's worship the Lord. Yes, sir God. This is a new song, Lord, but turn it into a love song para sa iyo, Panginoon. Nais naming paulit-ulit na sabihin sa iyo kung gaano ka namin kamahal, kung gaano kami nagpapasalamat na una mo kaming minahal, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat, aking Panginoon. Ito ang awit ng puso ko. Walang ibang Diyos na
puso at isipan, sa kaya at kalungkutan, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, aking Panginoon, mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita, aking Panginoon, mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, aking Panginoon, mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Minahal mo na ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal mo ako. Minahal mo na ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal kita. Awitin po natin, mahal na mahal kita, aking Panginoon, mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Sige po, patuloy nating sambahin ang ating Mahal na Panginoon. mahal kita, aking Panginoon, mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Sige po, sabihin natin sa ating Panginoon. Kita, aking Panginoon. Jesus. Mahal na mahal kita, aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, sa oras na to, pwede po tayong magbanggit ng sarili nating pag-awit, sarili nating pagsamba sa ating Panginoon.
mahal na mahal ka namin, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang aming puso at isipan. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa pagtiyatsaga mo sa amin. Salamat sa pasensya mo hanggang ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat sa kahabagan mo, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord, sa biyaya mo, sa protection mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Salamat sa kalakasan sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat na hindi kami kinukulang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yung mga bagay na nagpapahirap sa aming puso ay tinutugon mo. Salamat sa kapayapaan, Lord. Salamat sa karunungan na binibigay mo sa amin kapag naguguluhan kami, Lord. Salamat sa direksyon na binibigay mo sa amin. Sige po, personally, ano yung ginagawa lately ni Lord sa buhay mo? And just thank the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, let every lie of the enemy be broken sa oras na to. At hayaan natin ang banal na Espiritu na ipakita sa atin yung kabutihan ng Diyos. That God is good. God loves us. Mahal tayo ng Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa oras din pong ito, nilalapit po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang iyong salita ngayong gabing ito upang alisin lahat ng kasinungalingan na nilalagay ng kaaway sa isip namin at bigyan kami ng katapangan, Lord, ng katatagan na manatili sa pananampalataya namin sa iyo, Lord. Gamitin niyo po ang mensahe mo ngayong gabing ito, Panginoon, upang makita namin kung gaano ka ka-worthy pag-alaya ng buhay, Panginoon. Hallelujah. Stir up our hearts to love you. Hindi lang sa salita, hindi lang through worship, pero through action, Lord God. Na paglabas namin dito, Lord, magpapagamit kami in every aspect of our life for your glory in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, samahan niyo po kami hanggang matapos ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Ang sarap po mag-worship, ano? Ganda nung kanta, ngayon ko lang narinig yon. Yeah, pero love song siya kay Jesus. Love song siya sa Diyos, nakaka-stir up ng hearts na mahalin ng Panginoon. So ngayon pupunta na po tayo sa ating mensahe. Excited na po ba tayo? Parang hindi naman. Amen. Let's be ready for the Word of God. Ayan, magigising na naman yung heart natin kung inaantok na siya. Magigising na naman yung faith namin. So tawagin natin na magdadala ng Word sa gabing ito. Isa siya sa pinakamasipag na leader ng church na to. Ayan, marami siya rin siyang ministry sa prod, sa worship team, at nagtuturo din sa Destiny class. Marami rin siyang disciples. Talagang napakasipag ng taong ito and anointed. So tawagin na po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Krisha Lucas. Lucas, sorry na. Nasanay ako sa Pangan. Amen. Ayan, daming very alive ng pagpapakilala. Salamat po, Pas M. Love. Okay, so hello po sa ating lahat. Good evening po. Nakakatuwa nung dami natin. Praise God. Sino mga katabi mo? Mahal na bahal ba niya si Lord? Yes! Ang ganda ng worship song natin. Grabe. No, mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, medyo kasi yung message natin, medyo may konting kahabaan lang. Kaya mag-start na po tayo. Ayan. Pero syempre, iano natin hanggat kaya sa time lang na nakaalat. Okay, sige po, pray na tayo saglit. Tayo po ay yumuko. Sa mga nasa online din po, pray tayo. Hallelujah, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabi na to. Salamat, Lord, na muli mo sa aming pinaalala, O God, yung pag-ibig mo sa amin, kung bakit
Yung pag-ibig mo sa amin, kaya ka namin minamahal, O God. Thank you, Lord, na ikaw yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. So gabi na to, Lord God, dalangin po namin yung mensahe na i-cover mo ng banal mong dugo in Jesus' name. At yung kabuuan na ito, Panginoon, ay ma-receive ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, anumang gawa ng kaaway ay sinasaway namin, O God, in Jesus' name, anumang kalutangan, anumang pagiging yung pagiging hindi focus, Panginoon, sinasaway namin to, God. At malaya ka pong mag-speak sa bawat isa sa amin. We also pray din, Lord, sa internet na hindi po ito magalaw ng kaaway in Jesus' name. At ikaw lamang po ang siyang mapapurihan. Salamat, Lord, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na to, sige po, ang title natin ay To Be Oppressed and Hated. So, dito pa rin po tayo sa Salt and Light series natin. So, yun po, no, kung nakita natin, yung title pa lang ay medyo hindi magandang pakinggan. Kaya po, yung message natin ay, I pray na maging serious tayong lahat. Amen po ba? Amen. So, sayang naman po, 1 hour lang naman to. So, dito muna tayo sa church. No? Wala mo na mag-isip sa loob ng bahay, naiwan, mga gagawin pa. Wag muna. Amen po? Bumalik si Lord ngayon Di ba? Ganun lagi. Kasi ganun ako Pag kami magawain, pagka talagang focus lang. Kasi anytime, babalik na talaga ang Lord. See po, next slide. Ang objective po natin ay maging asin at ilaw pa rin. Kahit na napapaligiran ng kadiliman hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maging asin at ilaw pa rin tayo kahit napapaligiran ng kadiliman. So sabi ko nga dito sa note ko, siguro itanim na natin sa isip natin yung sinasabi ni Sister Rose anong nakaraan. Ano yung topic na nakaraan? About sa birth pain. Tama po ba? Pagka yung mga anak-anak na, yung mga CM, ilan ba yung huling CM? Palaki siya, ganon. Pag 10 cm na talaga namang masakit na daw. Tama? So ganon din po yung in example talaga sa Bible na bago bumalik ang Lord, talagang mahirap na. No? At nakikita naman natin yun ngayon. Amen? So sabi nga di ba sa objective ng Disciples Night natin sa gitna ng kadiliman. So itatak na natin yun sa isip natin. Siguro this time talagang, wala na tayong magagawa. Babalik na ang Lord at talagang madilim na po, no? Pero hindi lang yon, syempre, anong gagawin? Pag madilim na, Amen, maging ilaw at asin ng sanlibutan. No? Nadidiliman nga sa mundo Ano yung ginagawa? Nakikidilim. Nakikilaro sa dilim. Di ba hindi? Mas masarap po na maging liwanag. Amen po? Amen. So yun po kasi yung reason ng ating gawain Di ba kung nasan man po tayo, nasa work, nasa pamilya, nasa bahay, nasa business, tayo po ay tinatawag talaga maging ilaw at asin. Amen po? Amen. Dahil madilim na nga po. No? Ayan. So next po, introduction natin. Hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa Panginoon? So, kasi po ang title natin is To Be Oppressed and Hated. No, at alam niyo po, yung topic natin, hindi siya yung oppression lang sa isip, hate sa emotional, hindi siya ganon. Pero yung topic natin is literal. Sabi ko nga dito, are we ready? Next po. Are we ready to be oppressed and hated? Literally? Ready po? Siyempre, di ko na kayo tatanungin, nasa nyo na yan. Sagutin nyo na po ngayon sa gabi na to. Pakita natin kay Lord na willing ako, Lord. Amen. 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 So let's go, no? So pag-uusapan kasi natin sa gabing ito, hindi ganong oppression lang, hindi siya emotional lang, pero literal talaga. So let's pray for the Holy Spirit na i-ready tayo, no? Kasi yung oppression talaga at yung hating na pag-uusapan natin ay hindi lang siya sa words lang, pero pag dumating tayo sa point na talagang ipa-persecute na tayo, nandun pa ba tayo? No? So sige po, next, ito po yung key verse natin. Pag-usapan natin yung buhay ni Esteban or ni Stephen sa mga gawa 7:51 to 60. So palabas na lang sa live kasi mahaba-haba yung ilang verses kasi to. At please po, no, makiya na tayo sa natin, sa PowerPoint kasi ito na po yung kabuuan ng mensahe natin. Okay, so verse 51, basahin na lang sa dito. Ayan. Pagkatapos, sinabi na Esteban,
napakatigas ng ulo nyo. Nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw nyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi nyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. So bago pala ituloy, ang kwento na to is kausap ni Stephen yung mga Jews, basta nililitis kasi siya eh. So yan yung mga pari, yan yung kausap niya. Tapos sa verse 52, walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusig. Ang mga nagpahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinatay nila. At pagdating dito ni Jesus, kayo ang siyang nagkanulo at pumatay sa kanya. So inaaway niya, tama? Sinasabi niya yung truth sa mga tao na yon. At sinabi rin niya na dumating na yung matuwid na lingkod. At pagdating nga ni Jesus, kayo ang siyang nagkanulo at pumatay sa kanya. Sino ulit yung nagsasalita? Amen. Sa English ay si Stephen. Sino daw po? Ay, Stephen. Stephen. Si Esteban. Alright? Sa verse 53, tumanggap kayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi nyo sinunod. No. At ito na nga, verse 54, nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nagngalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban, na puspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit. At nakita niya ang nangniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Next po, verse 56. Sinabi ni Esteban, tingnan nyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tainga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban. At sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Mamaya babalikan ko to. Next po, last na. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Last verse. Pagkatapos, tumuod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang pananagutin sa kasalanan nito ng ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. So, dyan muna po. Okay, so nakita na natin sa key verse natin na are we ready to face this oppression, this persecution, this hating? Ang sabi sa verse, iba anong sabi nung galit, naggalit sila kay Esteban. Nagngangalit sila sa galit. At hindi na to yung makinig po, tumingin sa akin. Hindi siya yung oppression sa isip na naman, may problema na naman. Hindi na to ganun eh. 'Di ba? Naghahanap ka ng work, di ka nakakakita ng work, may problema sa bahay, may kasalanan na naman na pinagtatagumpayan, hindi na siya about doon. Pero na to, literal na persecution. Amen? Are we ready for this? Kasi madilim na po madilim na talaga yung mundo. And mga mamaya makikita pa natin na may ganito talaga. May oppression, may persecution, may hating. So, tingnan po natin yung picture. Naghanap ako ng picture ni Esteban dito. Ayan o. Sige, next pa po, yung naka-zoom. Ayan siya. So, sabi ko dito sa note, imagine yung bumato kay Stephen or kay Esteban. Yung mga bumato sa kanya, mga taong naggalit sa kanya. Nung inano ko to kagabi, umiyak talaga ako. Kasi imagine the force ng taong galit na babatuhin ka. Tama? Ito pa ang sabi. Ano hinighlight ko kanina? Sabay-sabay silang sumugod kay Esteban. Hindi siya yung parang, kasi naririnig natin itong stoning, tama? Stoning to death. Kala natin pala yung stoning nung araw, yung pagbabato, isa-isa. Hindi. Halimbawa si JD mo, JD, ikaw muna. Ako naman. Hindi ganun. Pero sabi nung inaral ko to, mob of Jew daw po yung sumugod sa kanya. Ibig sabihin ng mob, M-O-B, sabi dito, a large crowd of people. Napakadami pala talaga
nung sumugod kay Esteban. Para ano? Para batuhin siya. At ano yung bumabato sa kanya? Again, galit. Nagalit. Di ba tayo nga, mabangga lang matulak nga lang ng galit sa atin eh. Iba yung force, tama? Tama po ba? Pero itong kinukwento natin sa oras na to, itong pinag-uusapan natin, is yung the first Christian martyr na tumanggap ng death. Na hindi siya stoning lang na akala natin is madali lang. Hindi eh. Mob of Jew daw po yung sumugod sa kanya. Sabi pa dito, ang ibig sabihin pala ng mob or MOB, a large crowd of people, especially one that is disorderly and intent on causing trouble or violence. Yun nga po yung sabi ko kanina, disorder. Mob of people na magulo. Na talaga ano sila, hindi siya isa-isa. Yung pagbato sa kanya, sobrang gulo, walang umaawat. Sabay-sabay silang bumabato. Nagigets niyo po ba? Amen? So ready pa tayo dito? O ano, yung, ha? Or sakit lang ng bangse, ala na. Umaraw, di na naghayo. Umulan, di rin naghayo. Kailan ka maghahayo? Amen? Nakakancel yung core. Bakit? Sakit yung tuhod, masakit. Ano ba? Diba? Are we ready for this? This kind of persecution, this kind of oppression? Kasi yun yung title natin to be oppressed and hated. Kasi madilim na talaga. Amen? Amen. So sabi ko pa dito, sobrang gulo, walang umaawat sa kanya itong picture na to. Wala. Ayan paki-zoom nga po ito. Ito si Kuya Ayan grabe. Pakibaba na. Tapos tatama sa ulo ni Stephen. Tapos nabasa naman natin na ano nangyari sa kanya. Namatay siya. Imagine the pain. Amen? Sabi ko dito, hindi natin alam kung gaano yung torture na naranasan ni Stephen. And Stephen was the first Christian martyr. Kasi nakasulat to sa Gawa 7 pagkatapos ng gospel. So again, are we ready to face this? Kasi alam nyo po, ang sabi dun sa message natin, next slide please. Ang sabi sa message natin, reality check, the Christian society, most of us, karamihan daw po sa atin, have been blessed enough to live in all our lives has always been a freak aberration. Ulitin ko po, karamihan daw po sa Christian society natin ngayon ay tinatawag pang bless. Bakit? Kasi hindi tayo napapersecute. Ulitin ko po, hindi tayo binabato, hindi pa tayo maabot sa ganito. At sabi doon sa message ni Pastor Warwick, dito sa text na to, blessed pa daw yung most of us sa Christian society. Ang sabi ng freak aberration, ibig sabihin po niya, next po, ibig sabihin ng freak, something or someone extremely unusual. Unusual pala yung buhay natin na walang persecution. No? So, tama ba? Abnormal. Hindi siya normal. Blessed pa daw tayo kasi wala. Ayan, nakapunta kayo ng Bagong Ligo. Tama? Nakapunta kayo ng di nahirapan, nagmotor, nag-tricycle. Pag-uwi, may kakainin pa. Bago dumating dito, ang saya. Nag-internet, nag-Facebook. Abnormal Christians pala tayo, sa oras na to. Kasi hindi pa tayo napapersecute. Okay, but of course, most of us, pero marami na din ng mga Christians talaga na napapersecute. So, ba't ko to sinasabi? Ready tayo, maging ready tayo kasi darating tayo dito. Amen po? Amen. Ano pa sabi yung aberration naman? A departure from what's normal or expected. Something that deviates from the usual pattern. Yun lang din siya. Ibig sabihin, hindi normal. Blessed pa daw tayo kasi hindi tayo nakakaranas nito. Sabi pa dito, next po. Ayan, in mid-1800s, tama ba yung pronounce ko? Actual Christianity was always dangerous as an identity. Noon daw po, nung araw, ang Christianity, pag natag kang Christian ka, ano daw? Pag natag kang Christian ka, dangerous yun nung time na to. Bakit? Kasi nga, matik yung persecution. Matik na talagang susugurin ka, matik na ipapakulong ka. Ganun noon. And yun yung normal. Yun siya dapat.
Amen? Ayan, and in fact, even today, the most actively persecuted people on earth are Christians. Next po, ayan, gusto ko lang i-share tong recent story, recent news, not story, news. Nilagyan ko siya ng note, di pala kita. Ito ay nangyari no October 7, 2025. Ano na pong araw ngayon? October 15. So hindi to, dati kasi naalala ko nung panahon ni Pastor Arman, nung sa old church pa, Pastora Mertel, yung mga story na ganito, parang sinesearch pa namin siya nung taong, di ba naalala niyo po? Taong 19 ganito pa, taong 2022. Pero ngayon, this month, ano po yung nangyari? Search niyo po to, pinost ng CBN News. Ayan, 30 plus Christians beheaded in Mozambique as radical Islamic terrorism runs rampant in parts of Africa. So ito lang po tong buwan na to, no? Ano yung ginawa sa kanila? Beheaded. Pinugutan sila ng ulo. Aside pa dito, paki-zoom na lang po yung isa pa. More than 30 Christians have been beheaded. Ito po yung nakasulat pa sa news. Ayan, sabi dito, ayan, thank you. The Islamic State, Mozambique Province, sa Africa to, or ISMP, announced that they destroyed at least 7 churches, committed acts of arson against Christians and village civilians, and shot and beheaded more than 24 people. Nangyari to ngayong buwan sa Africa. In Nampula provinces in the northern area of Mozambique. The Middle East Media Research Institute screen captured, translated, and shared the terrorist report on their website, which included 20 photos of the brutal attacks on Christians. Again, this month siya. Minsan nga nagkakatawa kami ni Pastor Jay. Di ba, minsan nagkakatawa kami dyan. Paano kayo pag biglang may pumasok ngayon? Dito. Church natin. Is that possible? Yes, why? Tayo po ay nasa tabing kalsada. Ang church natin ay nakalapaskil sa, yung tarpaulin natin nakapaskil sa gate natin, sa pintuan natin. Tama? Anong gagawin? Tatakbo ba tayo? Are we going to say na, nadaan lang po ako dito? So, ba't ito yung topic natin? Kasi to be oppressed and hated, yun talaga yung ending natin as parto ng birth pain. Babalik na si Lord. So pag nangyari to ngayon, biglang bumukas siyang pinto. Pinagbabaril tayo dito. Ready ba tayo doon? Are we ready? Yes. No? Amen? Kasi nasa open space tayo, no? At nangyari na siya this month lang sa Africa. Ayan, so sabi pa dito, this means that, next po, that for the 2,000 plus years, it's been normal as a Christian to be oppressed and hated. Ba't natin to tinuturo sa oras na to? Sige, next po. Ito na. In fact, the persecution had the opposite effect. Bakit natin siya hahayaan lang? Bakit natin parang ihanda na natin yung sarili natin? Kasi alam niyo po, meron naman siyang opposite effect. Ano ibig sabihin nun? Yung kapag nakita talaga nila na tumayo tayo para kay Jesus, may mga tao na makikita nila na totoo si Jesus. Kasi sa dami-dami ba naman ng religion, tama ba? Anong punteriya? Ba't di nila maloko si yung mga... Tama ba? Bakit? Di ba kayo nagtataka? Kasi we have the truth. Amen? Kasi nasa atin yung truth. Nasa atin, si Jesus talaga yung truth. Amen? At kapag talaga nakita ng mga tao yan, na handa tayong mamatay para sa Kanya, magkakaroon yun ng opposite effect. Amen? Na talagang, ito yung nangyari kay Charlie Kirk. Tama? Yung pagkapatay sa Kanya, sabi din, pati sila Elon Musk, na nako-convert sila talaga. Yun ang pinaka-inabangan kong story. Kasi nirepost niya yung post ng asawa ni Charlie Kirk na go to church. Tapos nirepost yun ni Elon. At dumadami na din daw yung mga kalalakihan talaga na nagbibigay ng buhay kay Lord.
So, ba't ko siya sinishare? Kung mangyari man to, no, kung kanino man sa atin, let's be ready na lang. Plus, let's see. I believe na magiging malaking testimony yun sa iba. Amen po? Amen. So, ito na yung last, yung story lang. Pag-usapan natin yung story ng slave girl na si Blandina. Ayan, so anuin ko na lang kasi 5 minutes na lang ako. Anong nangyari to sa France about AD 177 under the tyrant emperor Marcus Aurelius who despised the idea of a Jewish king. Next po, ito yung nangyari kay Blandina. Na ito yung sinasabi ko sa inyo, yung nagkaroon siya ng opposite effect. Na pagkatapos niyang i-torture, grabe yung nangyari doon sa lugar nila. Tortured for over a week, this young girl only stood her ground all the more. Tino-torture siya ng ilang linggo, pero nag-stood pa rin siya, tumayo pa din siya. At in-encourage niya yung lahat ng mga kasama niya nagsasuffer na mag-stand lang at wag mawala, not yield, no? Even if killed. Because of the promise even to the slaves of the kingdom, for those who did not betray nor were ashamed before men of Jesus. Kasi may promise, kapag hindi natin tinatuwa, hindi natin tinakbuhan, hindi natin tinarikuran yung faith natin. Next po, anong ginawa sa kanya? Ito, may picture akong sinerch. Siya si Blandina. Sabi dito, in a very masculine world, kasi sabay yung mga Romano, maano talaga sila, malakas, tama. Yun yung nagtutorture sa kanya, sa isang babae. Nandiyan pa ba kayo? Sino din nagtutorture? Mga Romano na malalaki talaga sila, masculine sila. Tas kahit torture siya, nakatayo pa din siya. Hindi siya nasi-shake. Sabi pa nga doon sa text na binasa ko, sabi dito, her total lack of fear shook many. Ano ba yung lack of fear? Walang takot. Her total lack of fear shook many. And when she was tied to a red-hot iron gate, di ba, binugbog siya. Tapos tinali siya. Sa napakainit na poste siguro yon. Di ba, pag nakabilad yung poste sa araw, mainit, tinali siya doon. At anong ginawa sa kanya? Meron pang pinakawalang bull at siya. Tapos after niya, nung di pa sila na siyahan, sinaksak pa siya para talagang mamatay na siya. Okay, so sorry sa mga bata, no, medyo yung may topic natin. Ayan, so sabi pa dito, next, in the end, a Roman soldier had to take a dagger and stab her to death. Yun nga yung ginawa sa kanya. The pagans watching were deeply affected by the complete lack of fear just because of this Jesus. Yung mga nanonood sa kanya, naapektuhan na sila. Ano ba to? Ba't ganyan? Ba't ganyan siya? Wala siyang takot. Para lang sa Jesus niya. Tama ba? Ganun ba yung makikita sa atin na talagang kahit na nandyan na sila, okay, sige. Ma-oppress tayo, ma-persecute tayo, sige, okay lang. Amen? Kasi alam niyo si Charlie Kirk, bago siya mamatay, napakadami niyang death threats. Death threat, napakadami. Halos, minsan, pagka may session pa siya, talagang inaano yung sombrero niya, tinutulak siya. Pero anong ginawa niya? Tuloy-tuloy siya. Amen. At paano siya namatay? Saan siya namatay? Kailan siya namatay? Nagpipreach pa din siya. Tumatayo pa din siya sa faith niya. And I pray na maging ganun din po tayong lahat. Amen po. Hindi na yung parang masama na naman yung loob mo, hindi ka na naman balasig. May nangyari na naman, di ka na naman maghahayo. Hindi ganon. Kasi sobrang ang babaw nun. Sana dumating tayo sa point na kahit yung life na natin yung nakataya, hindi tayo mawawala. Amen po ba? Amen. So sabi pa dito, next na po, it would be another 150 odd years, but little by little, Rome broke and the Christians didn't. Amen? Hanggang ngayon, tama, nakatayo yung Christianity. Bakit? Kasi may mga taong tumayo noon. May Esteban, may mga early apostles, may mga gantong stories ni Blandina, ni Charlie Kirk, amen? Na tumayo for Jesus. Amen po ba? At hanggang ngayon, nakatayo yung Christianity. The whole Roman Empire was eventually at the command of the emperor.
a Christian. Dumating sila pala sa point, sa time ng Rome na naghari din yung Christian sa kanila. No, grabe, no, praise God. The faith, next po, the faith and courage that came with it, that in thousands of big and small events, caused pagans to ask questions. Nagkaroon tuloy sila ng tanong to find out why these people, bakit yung mga taong ito ay may peace pa din na hindi ma-shake. Amen ba? May faith na hindi ma-shake. Alam niyo, may mga ganun tao sa labas na baka nakikita talaga nila tayo na, uy, grabe, alam ko yung pinagdadaanan ni paring ganito, ni maring ganyan, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa church. Meron yun. May ano yun sa kanila. Kaya wag mo tayong tumigil. Amen? Amen. Kahit matanda na, alam mo yun, may senior na, o bago ka dito, 13 years old, naghahayo, tuloy natin. Si Matthew, yan mga to. Amen po? May anak, buntis, ano pa ba? Lahat na, ituloy lang natin. Amen? Amen. Ayun na nga, and did not fear death at all. So maraming nabibless yun. Time's up na. Next po. And the church grew faster and wider than probably ever in history. Praise God. Bakit? Kasi, next po, hindi tumalikod sa gitna ng oppression, persecution, hating, and even death. Amen. So bilang application, sorry pa, alam mo namang mahawa, di ba? Okay, bilang application, konti na lang to. Stand and not yield. Huwag tayong, ano ba yung yield sa ibang ano pa? Mas mababaw. Sumuko. Huwag tayong sumuko. Dito na tayo sa application. Last na po. Stand and not yield. Kahit na dumating tayo sa point na yung oppression natin ay physical, literal, physical, persecution, hating, talagang ano ka, duduraan ka. Pagsasarang kang pinto, di ka papansinin, okay lang yan. Let's still stand. Amen? Amen. Ayan ang verse natin sa 1 Peter. Magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo sapagkat ang dyablo na kaaway nyo ay parang leon na umatungal at umaali-aligid na naghahanap kung sino ang malalaman niya. Verse 9, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Labanan nyo siya, yung kaaway. Tulad ng nalalaman nyo, dumaranas din ng gayong kahirapan ang mga kapatid nyo sa buong sila nga, wala na sila. Karamihan sa kapatid natin iba nga doon, baka wala lang sa news Tama? Iba doon, di lang natin nabalitaan. Pero madami na talaga pong gantong nangyayari sa ibang lugar. Okay? So last na po, number 2, share the gospel, share the 4SL, focusing on eternity. So, pag stand natin, di tayo susuko, sa pag-share natin ng gospel, medyo yano na natin siya, revise natin ng konti. Yano na natin sila sa eternity. Pakita natin na tanggapin mo si Jesus kasi siya yung eternal. Di ba nakikita mo, sobrang dilim na. Okay lang yan, tanggapin mo si Lord. Sama-sama tayo maranasan siya. Amen. Ganun na. Kasi ganun yung, kinuha ko yung verse kanina. Pero si Esteban, napuspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos. At si Jesus, nakita niya na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, tingnan niyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. So pag-share natin ng gospel, wag na yung puro promise dito sa lupa kasi mahirap na talaga tama? Di ba pag lumindol, yung bahay, saglit lang, di ba? Pag lumindol lang yan ng 10 seconds, 20 seconds nga daw na lindol, ano na yun nasa 7 na daw yun pag ganun. 7 na yung niya, magnitude. So, saglit lang, di ba? So, pag share natin ng gospel, let's really share the eternal life. Amen po! Amen. Ayan, so kapag sa eternal tayo nakatingin at nakafocus, wala tayong katatakutan na. Amen po ba? Amen. Even death. No? Di na natin siya katatakutan kasi ang focus natin sa eternity na. Pero ang nais na lang natin ay ang makita si Jesus sa gitna ng persecution. Let's share to them yung naghihintay sa ating gantimpala. Amen. So more on eternal things, eternal life, life with Jesus. So bilang conclusion, sabi nga sa song natin, 1, 2, kinanta, 1, 2, 3, Diba? Ang ganda to, sabi to, buong kagalakan,
ikaw ay aking paglilingkuran. Nahirapan man, ano pa? Kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano pa? Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Oh. Sige, palapakan natin si Lord. Praise God. Ayan, praise the Lord. Grabe yung message natin. Talagang nakakagising. Ayan, nagising po ba tayo sa message ngayon? Amen. So kung i-apply natin to sa buhay natin, di ba, dun pa lang sa freak aberration, no? Natutunan natin yon, yung freak aberration. Are we freak aberrations ng Christianity? O, hindi nakinig. Ano daw po yung freak aberration? Tinuro ni Sister Krisha kanina. Abnormal, di ba? Abnormal. Kasi ang normal, ano yung normal? Yun pina-persecute. So, ang tanong, abnormal ka ba or normal? Di ba? Kasi yun pala yung yun pala yung normal, yung pina-persecute. Di ba po? So, habang nakikinig din ako kanina, andun yung, sino sa inyo yung natatakot na, ala, baka mangyari sa akin yan. Ang plastic nyo, ah. Totoo, ang tapang nyo. Ayan, sino yung natatakot? Ayan, tsaka nakakatakot, hindi lang personally para sa sarili, pero para sa pamilya mo. Paano kung sila yung kunin? Paano kung ikaw, tas pinatay ka? Paano sila? Diba? Yung mga ganong thoughts, yung tumatakbo sa isip ko kanina. And naisip ko din, paano sila naging from a natural emotions na takot mamatay, paano sila naging hindi takot mamatay? Diba? Paano yun? Paano sila I think it's supernatural. I think bilang tao, ang hirap nun. Hindi siya normal for a person to want death. Diba, na gustuhin niyang mamatay unless suicidal siya. Unless may mga pinagdadaanan siya. Pero para sa isang tao na mamamatay ka, merong supernatural na ginagawa ang Diyos sa buhay ng taong yon. Kagaya ng mga kwentong narinig natin kanina. Amen? So ngayon, tinanong ko si Lord, pinagpakita siya sa akin ng 2 dahilan kung paano nila nagawang i-offer yung buhay nila ng ganon. Una, nakita nila that their death preached the good news. Inulit ko, yung kamatayan nila ay nagpipreach ng good news. So, ang pagpipreach pala ng gospel ay hindi lang through sharing ng 4SL. Pero kung paano tayo nabubuhay, paano yung testimony natin. Ganun sila eh. Kagaya ng kwento ni Blandina. Diba? Grabe yung testimony. Ako din, nung pinapakinggan ko yun, nung binabasa ko yun, naiyak din ako sa kwento niya. Sabi ko, grabe. Dahil sa kanya, siguro lahat ng mga nandun, na curious sila kung anong meron ang Diyos netong taong, bakit niya inoffer ng ganun yung buhay niya. And even si Stephen, if you know the story of Stephen, di ba kinuwento ni Sister Krisha kanina, nandun si Paul sa gilid. Nakita niya, I believe it's one seed na nagkaroon siya ng seed sa puso niya. Bakit itong taong to, kahit hanggang sa kamatayan niya, bakit hindi niya tinatatwa si Jesus Christ? At ano nangyari kay Paul? Naging apostol. Noong una mamamatay tao siya, pero naging apostol. Amen? Nakita natin yung story na yun. At meron pang kinuwento si ate kanina, kasi kahapon nagkukwentuhan kami, yung ate ni Ezra, pinag-uusapan namin yung mga nangyayari ngayon. Tapos, meron siya kinuwento sa akin, na hindi ko alam kung anong video yon, pero may napanood daw siya, baka napanood nyo rin, yung may mga nakahilera daw na mga pupugutan ng ulo. Napanood nyo yon, na mga naka-mekanikong, naka-orange sila. Ha? Egyptian Christians yun. Tapos lahat daw sila Christians except dun sa huli. Yun, tama. Napanood nyo ba yun? At sabi ko kay ate, send mo sa akin, send ko sa GC ng Rowa. So lahat daw sila Christians, nakahilera sila, pupugutan sila ng ulo, except dun sa huling-huli. Hindi daw siya Christian.
Pero lahat daw sila sinasabi sa kanya, tatatwa mo ba si Jesus o hindi? No. Tapos pinupugutan siya. Lahat sila ganon, no, 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 no. Hanggang pagdating sa huli. Hanggang siya na lang yung natitira, lahat sila pinugutan ng ulo. Alam mo kung anong sinagot niya? Hindi siya Christian, di ba? Anong pwede niyang isagot? Yes, tatatwa ako si Jesus, di ba? Pero hindi. Alam daw yung kung ano yung sagot niya? Sabi niya, no, I want their God to be my God. Sabi niya ganun, grabe, di ba? Kasi nakita niya yung hilera na to, bakit nila i-offer yung buhay nila ng ganun kay Jesus Christ kung hindi totoo yung Diyos nila? Kung hindi nila alam na pag namatay sila, sa langit sila pupunta. Kung ganun sila, gusto ko rin yung Diyos nila. Amen? And I believe, sabi nga ni Sister Krisha, sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin alam na may nakatingin sa atin, na merong nai-inspire kung bakit. Actually, kilala ko naman yung mga kwento nyo and alam ko, lagi ko naman to sinasabi sa inyo na nai-inspire ako sa kwento nyo. Yung mga pagtayo nyo, pagka may pinagdadaanan kayo, yung mga pag-attend nyo pa rin, kahit na may mga problema kayo, ako mismo na-inspire. Paano pa yung mga tao sa paligid nyo? Kaya ipagpatuloy nyo lang. Amen. Paano tayo magpa-practice? Kasi sabi nga hindi natin alam kung kailan mangyayari to. So paano tayo makaka-know kapag dumating na yung mga ganyang bagay? Ngayon pa lang, mag-sacrifice na tayo. Amen po. Ngayon pa lang, ngayon evaluate natin yung sarili natin. Sabi nga sa title, sa introduction, hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa Panginoon? Kung ngayon, nagtitiis ka na, praise the Lord. Ituloy-tuloy mo lang yan. Kung meron pang mga iba na pwede mong tiisin, evaluate natin. Alam nyo yung balasik natin sa church? Pwede mong gawing praktisan yun. Diba? Yung pagde-devotion, ano yung hindi mo magawa, bakit hindi ka nagse-7? Diba? Pag-attend ng church, sa mga nasa online, ayan, pwede naman, bakit hindi tayo nakaka-attend ng online? Pwede nating pag-practicean yun. Sige nga po, bigyan niyo ako ng mga pwede nating i-sacrifice para makasunod tayo dun sa balasik. Day watch, attend core group, share the gospel, tithes, at kain. Ano po? Ano yung mga pwede nating magpagtiisan? Ano po yun? Social media. Ayan, ano pa? Tulog. Ano pa po? Katamaran. Yes. Ano pa po? Ano yun? Oras. Tama. And actually ako, alam nyo ba, hilong-hilo ko. Ayan, nagpaalam ako sa mga pastors kanina. Sabi ko, pwede po ba akong pasab? Kasi pagising ko kanilang madaling araw, umiikot yung paningin ko. Kaya di ba late ako nakapag-devotion, late ko na na-send. Pero sabi ko, hilo lang to. Hilo lang to. Diba? Hilo lang to yung mga yung pinapatay nga sila Diba, tino-torture nga sila. Hindi man ako tino-torture. Kaya sabi ko, punta ako ng church. Maya, okay na to. Susuko lang ako sa gilid. Okay na yan. Diba po? Amen po. Nakuha natin. And meron akong gustong ipanood sa inyo last na naalala ko kasi to habang nag-share si Sister Krisha live in action ng isang lalaki na dumadaan sa persecution. Hindi na lang to Bible, hindi na lang to stories of ni Blandina, pero live ito. Tingnan nyo po yung persecution sa kanya. Tingnan nyo po. Ayan. God loves you. God's not real, you dumb motherfucker. Fuck you. He cares about you. Go fuck yourself. You look like you're sucking a dick with this fucking microphone, and I know you wish you fucking were. Jesus died for you so you can be with him forever. He cares about you. God bless you. I hope you have a great rest of your day. Jesus loves you. If that guy stands before Umulit na ba? No, thank you. He walked away. Thank you so much. Umulit na? Grabe, diba? Nakita nyo po. Nakita nyo. Pero anong sinasabi niya?
Jesus loves you. God loves you. He cares for you. He died for you. Amen? Kaya ba natin to? Oo naman. Kasi una yung ginawa ni Jesus para sa atin. Yung cross, yung sacrifice niya, yung buhay niya, binigay niya, para saan? Para sa atin. Kahit tayo sino sa inyo naalala mo yung dati mong buhay? Sobrang makasalanan, parang tayo yung nagmumura-mura na yun, di ba? Umiinom-inom na yun, na parang, baka meron sa atin, may mga karelasyon na mali. Parang tayo yun eh. Pero parang tayo rin yung lalaki. Jesus loves you. God loves you. He died for you. He cares for you. At dahil sa love na yun, na-win tayo ni Jesus. Amen. And tayo, maging ganun din tayo sa iba. By our testimony. Amen. By our sacrifice. Makinig po kayo sa akin. Lahat ng mga nangyari in the past, kung nagkulang man tayo sa Panginoon, kung hindi man tayo nagsasacrifice, ngayon binibigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus to choose Him. Tinatanong tayo ngayon ng Panginoon, ibibigay mo ba yung buhay mo para maging isang buhay na patotoo? Na pwede bang mag-preach ka ng gospel, hindi lang sa salita, pero dahil mismo sa buhay mo, na lagi mo kong pinipili. Yun yung binibigay sa atin ni Lord ngayon. Are you willing to die for me? Ngayon pa lang, wala pang mga torture. Are you willing to die to yourself for me? So sige po, kung tayo po ay tumayo at sagutin po natin si Lord. Tayo po ay yumuko at sabihin natin sa Kanya, sagutin natin yung tanong, hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa Panginoon? Sige po, sagutin natin yan. Lord, kaya kong ibigay ito para sa'yo. Gagawin ko to para sa'yo. Of course, with the power of the Holy Spirit. Kaya natin ito through the Holy Spirit, through Jesus Christ na nasa atin. But it starts with our decision. Kailangan magkaroon tayo ng matibay na desisyon. Lalaki pa ng Lord ng kapangyarihan yung buhay natin kung meron tayong matibay na desisyon. Sige po, sabihin mo lang sa Panginoon, ano yung mga kaya mong isuko para sa Kanya? Kahit napapagod ka, kahit nasasaktan ka, kahit marami kang iniisip, kahit kinukulang ka, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Dito pa lang, para pag dumating yung time na i-persecute ako, hindi kita itatanggi. Ngayon pa lang, papatunayan ko na ikaw ang pinipili ko. Sige po, gawin nating commitment yung awit natin ngayon. Awitin natin yung gantimpala ko. Sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod, hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong nitiling, ikaw ay Buong kagalakan. buong kagalakan. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusukatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na
awitin po natin, lubusang angkinin ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Yes, O Lord. Lubusang angkinin ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Yes, Lord, karapat-dapat ka. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang ganasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala Hallelujah. Nililid lang po ako na magpa-testimony ngayon kung ano yung, hindi ito para magmalaki, no? Pero para maipakita sa kapwa na mga kapatid natin sa pananampalataya, even sa online, na there are still people na nagsasacrifice para sa Panginoon. So right now, can you just share with us kung ano yung mga sacrifices na binibigay mo for the glory of God? Para ma-encourage din yung iba na kaya din nilang mag-sacrifice dahil isa ka sa mga nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Ayan. Sige po. Wala po bang nagsasacrifice dito? Wala po kayo sacrifice na ginagawa for the Lord? Sige po, huwag na kayo mahiya. Again nga, para sa glory ni Lord. Rio, gusto mo? Nakatingin sa akin si Rio eh. Halika, Rio. Gusto ko lang mag-testify. Sobrang naiyak ko sa ginagawa ng Lord. Alam niyo yun. Teka lang, pasok ko. Alala, kasi siyempre, yung sinasacrifice ko kay Lord is yung sarili ko, yung pera. Alam niyo naman na estudyante po ako. Tapos yung, siyempre, pinaglalabanan ko na kahit na ang daming tao na dinadaon ako, Kristiyano ka ba? Ganyan, ganyan. Pagka nagtutuwid ka, kapag ka sinasabi mo yung tama sa mga tao sa paligid mo, sabihin nila na ikaw din naman gumagawa ka din naman ng kasalanan na bakit ka nagsasalita ng ganyan, bakit matuwid ka ba? Pero alam niyo yun, dahil nakikita ko na si Lord talaga yung tunay na Diyos. Alam ko na kahit na magkasala ako, alam ko na kahit na may mga pagkakamali ako, pero pag pinili mo na ikaw yung i-share mo pa rin yung salita ng Lord sa kaklase mo, sa family mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng tao na nakakasalamuha mo, makikita nila yun na
ganun pala. Lagi ko nga sinasabi sa kanila na, opo, nagkakasala po ako. Kasi nasa ano pa naman tayo eh. Nasa sinful nature pa tayo. Pero alam niyo po ba na pumupunta ako ng church kasi yun yung hospital namin. Andun si Lord. Andun yung sa paglilingkod yung maggagamot sa akin. Kaya gusto ko na kahit na magkasala ako, alam mong makasalanan ako. Hindi naman ako gagawa ng kasalanan sa harapan niyo. Pero ang gusto lang, ipakita na si Lord talaga yung tunay na Diyos. Alam niyo yun na sobrang dami na torture ako sa isip ko, sa lahat-lahat. Pero ayoko mawala sa Lord kasi gusto ko yung family ko, yung friends ko, lahat ng mga tao sa paligid ko, makasama ko sila sa paglilingkod sa Lord. Kaya nga sabi ko, meron man akong pagkakamali, pero gusto ko kayo, ayun nga yung word ko sa family ko ng last time. Sabi ko, gusto ko din, kaya ako tumatayo para kay Lord kasi gusto ko, hindi lang ako yung maliligtas, pero kayo din na mga kapatid ko, na magulang ko, syempre mga kaibigan ko rin. Ang pinaka-sinasacrifice ko talaga sa kanya, yung emosyon ko. Pati na rin yung sa pera din kasi syempre gagastos ka kapag magse-cell group ka. Alam mo ako source of income ngayon kasi nabibisi kami sa pag-aaral namin. Kaya yung natatabi kong pera, may ipapamasahe ko pa siya para sa cell group. May ipapamasahe ko pa siya para maghanap ako ng bagong member ko. May ipamamasahe mo pa siya para mag-ngayo ka, mapapamasahe mo. Magagamit mo pa siya para ipahayag yung salita ng Lord. Kaya tayo mismo, sarili natin yung i-sacrifice natin kay Lord kasi marami kang maiisip, marami kang maiipon doon, marami kang pwedeng gawin, pwede ka pang makahanap ng mga part-time job dyan. Pero pagka pinaglabanan natin yun, makikita natin kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. Makikita natin yung kapayapaan, hindi ka matatakot kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo kasi si Lord yun nagpapalakas sa buhay natin. Iyon po yung pinaka-ano sa akin. Amen. Thank you, Rio. And meron pa po gustong mag-share? Gusto mag-share? Ayun, sa akin po siguro ayun, kanina kasi parang nung nagtanong na si Paz tsaka si Krisha kung kaya ko bang magtiis para sa Panginoon. Parang sabi ko, Lord, ang hirap kasi sabi ko gano'n. Parang dumadating sa time na napapagod din ako yung parang gusto ko muna magpahinga. Alam mo yun, kasi sacrifice ko po yung time ko sa work. Gano'n, yung parang kahit pahinga ko na, pinupunta ko pa dito. Yung tipong parang kahit masama din pakiramdam ko, sige pa lang din. Kasi gusto kong makita nung anak ko kung ano yung dapat nagawin niya paglaki niya. Kailangan niyang i-priority si Lord. Ang hirap kasi tumayo as a model para sa pamilya, para sa anak. And ayun, natutuwa naman po ako kasi sa kabila ng yun, wala akong narinig na kahit na ano sa magulang ko na, Nak, pahinga mo na ba yung sarili mo? Papasok, ga-attend ka ng ganito. Tapos afternoon, papasok ka. Tapos hanggang ano oras ka ng gabi. Yung parang, alam mo po yun, nakakapagod talaga. Pero sabi ko, hindi, okay lang. Pero alam niyo po, dahil doon, nakita ko din naman yung time na yon na sinasakripisyo ko sa Panginoon. Nakikita nung mga workers namin, ng mga Jollibee, ng mga crew namin na ba't yan si Ma'am Arian? Parang, ano yung meron? Kaya yun, ako curious sila. Kaya hindi po siya mahirap sa akin dalhin sila dito lahat. I-meet sila halfway sa store. Kaya sabi ko, kasi sinacrifice ko din po yung sana magkakalat na kasi ako po talaga dapat. Kasi syempre may anak ako. So, sabi ko, baka hindi ko kaya yung finances, Lord. Kasi syempre ako, may pangangailangan din naman ako sa sarili ko. Pero alam niyo po, sabi ko, ayoko nang umalis kasi ulit eh. Naranasan ko na pong ibang bansa. Naranasan ko nang magkaroon ng maraming pera. Naranasan ko nang maibigay lahat ng luho ko sa sarili ko. Sabi ko, pinili ko na yung mundo before. Pinagpalit na kita, Lord. Kaya yung offer sa akin is
tinanggihan ko po. Pinabigay ko na lang sa iba. Pero may time na syempre parang naano ako na, Lord, tama ba yung decision ko? Ganyan. Kaya sabi ko, hindi. Sabi ko, never ako magsisisi talaga. Ayokong magsisi na ikaw yung pinili ko. Kasi minsan nakitang hindi pinili. Kaya ngayon pipiliin kita. Ngayon, may mga struggle, may mga hirap, may mga questions, pero alam ko na si Jesus, yung gantimpala na makukuha ko natin. Yun po. Amen. Thank you, Joy. And I believe yung bawat isa sa atin, meron din tayong mga testimony. So dahil wala nang time, pero I pray na magpatuloy tayo. Doon sa mga nagsasacrifice na magpatuloy tayo. Doon sa mga hindi, sana narinig nyo, hindi lugi ang magsacrifice para sa Panginoon. Hindi lang ikaw. Huwag kang matakot, hindi lang ikaw. Lahat tayo na totoong Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon, may mga sakripisyo para sa Kanya. Amen? Kaya right now, sige po, pag-pray ko na lang kayo kasi 7:16 na din. Right now, Lord, thank you for these testimonies. Lord, preserve niyo po sila, Panginoon. Lord, answer niyo po yung mga panalangin nila, Lord. Salamat sa Matthew 6:33, Lord God, na pag inuna ka namin, lahat ay idaragdag mo, Panginoon. Hayaan niyo po yung mga miracles niyo na maranasan ng mga taong ito na nagsasakripisyo para sa iyo, Panginoon. Lahat, higitan mo pa yung mga expectations nila, Panginoon, at ipakita mo sa kanila na ikaw ang kanilang Ama, O Diyos. Lord, we pray also na yung mga commitment na ginawa ng bawat isa ngayong gabing ito ay matayuan po talaga namin, Panginoon. Hindi po kami matakot mag-sacrifice, hindi kami matakot ma-persecute, Panginoon. Pero ang makita namin, ikaw, Jesus, ang aming gantimpala na sobrang deserving mo, Panginoon, ng mga sacrifices namin dahil una mo kaming minahal, Panginoon, at gusto ka naming makita sa huli. Salamat sa sakripisyo mo sa krus. Wala namang makakatapat nun, Lord. Sabi nga sa awit, kahit pa ibigay namin yung pinakamainam, kulang pa din, Lord. Kaya hayaan nyo na aming mga buhay ay mag-reflect ng love namin sa iyo. Salamat po sa ginawa nyo, sa mga revelations nyo, sa presence nyo ngayong gabing ito. Samahan nyo po kami hanggang sa anniversary, Lord. Marami po kaming madala ng mga kaluluwa. Marami ding maging led by His faithfulness, O Lord. Hallelujah. Maraming tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, dito na po natatapos yung ating service. So wala muna tayong groupings. Magkita-kita po tayo sa Sunday. Sa anong oras po? 3 p.m. Ano po yung ating color? Brown. Earth tones. Ayan. Basta mga earth tones. Pwede po yan. Or kahit wala, okay lang naman. Yun lamang po. Shalom and God bless. Sa mga nasa online, God bless po. Ayan. So, picture muna tayo.